Suportado ng ilang bagong miyembro ng Kamara ang panukalang batas na magtataas sa sahod ng mga manggagawa sa bansa. Bunsod niyan, ilan na rin ang nagbasa ng resolusyon may kaugnayan sa wage hike. Ang detalye alamin natin kay Earl Tobias. Pagsusulong sa pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa, ang ilan sa unang mga panukalang hinihain ngayong araw sa Kamara bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng 20th Congress. Ang TUCP Party List o Katipunan ng mga Manggagawang Pilipino muling inihain ang nauna nang naaprobahang bersyon ng Kamara tungkol sa 200 peso all across the board wage increase. Kung maalala nyo, no, 19th Congress, halos higit isang taon tayo na nag-committee hearings. Lahat na po yun nabanggit na. We are willing to invoke yung Section 48 ng House Rules, kung saan sinasabi na kung ang isang panukala ay na-approve on third reading the previous Congress, ito ay pwedeng i-fast track ngayong 20th Congress. Isa sa mga sumusuporta riyan ay ang bagong representante ng Kamanggagawa Party List na si Eli San Fernando. Pero nag-file rin ng kongresista ng isang resolusyon para i-review at buwagin ang pagkakaroon ng provincial wage boards. Huwag muna ng uniform na wage floor. Kasi even if we increase the wages, nagpe-prevail pa rin yung hindi patas na sahod sa mga probinsya natin. Hindi naman makatwiran yun, walang logic yung provincial rate. That has been passed in 1989 at hindi na review up until now. Ang Makabayan Bloc naman, nag-file ng panibagong wage hike bill kung saan 1,200 pesos na national living wage ang gusto nilang maipasa at partikular nilang sinusulong na maging 50,000 pesos ang entry-level na sahod ng mga public school teachers. Malinaw yung sahod at mga benepisyo ay yan naman talaga ang mga basic na hinaing lalo na ng mga teachers natin sa public school, also sa private schools. Tingin natin yun ang deserve ng profesyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.